Samantala, si Xerxes, nakikiramdam, ay maingat na nakatingin sa kanya. Ito ba ang lihim na teknika ni Narcissus? Tanong niya sa sarili. Nang tuluyang maipan ang kapangyarihan, biglang bumukas ang mga mata ni Narcissus, nagliliwanag ng dalisay na puti. Parang mabangis na hayop, sumugod siya ng buong lakas, diretso kay Xerxes. Malamig na sinabi ni Xerxes, nakikita ko ng buo ang galaw mo. Ngunit biglang naglaho ang kanyang kumpiyansa nang magtagpo ang kanilang mga mata. Ang pulong puti ng mga mata ni Narcissus ay tila nagtataglay ng kakaibang mahika, nagpaparalisa sa katawan ni Xerxes. Parang napako siya sa lugar, hindi makakilos para depensahan ang sarili laban sa nakamamatay na atake. Isang maliwanag na liwanag ang dumaan, at tumigil si Narcissus, kalmado ngunit puno ng awtoridad. Sa wakas, napatingin si Xerxes sa kanyang katawan. Unti-unting gumuho ang lahat sa paligid niya, habang ang bughaw na liwanag ay nanatiling nakalutang sa ere. Ang sakit ay dahan-daang sumikop sa kanyang katawan, at napaduwal siya ng dugo. Nagulat si Shua na nasa gilid ng laban, napabulalas, titapos na ba? Bagsak sa kanyang mga tuhod si Xerxes, wala ng lakas, at tumitig kay Narcissus. Hirap na hirap siyang magsalita, may tanong ako, Narcissus. Malalamig ang mga mata ni Narcissus habang tumugon, sabihin mo. Bahagyang yumuko si Xerxes na tila nagpapakumbaba. Noong nakaraang laban natin, ginamit mo ang baston para labanan ako. Pagkatapos, lumipat ka sa paggamit ng dalawang espada, at hindi ko kinaya. Sa pagkakataong ito, inangkop ko ang sarili ko sa dual sword technique mo, ngunit nagpalit ka na naman ng sandata, at muli akong nabigo. Huminga ng malalim si Xerxes at tumingin kay Narcissus nang may halong paghanga at hinanakit. Sabihin mo sa akin ng tapat, ito ba ang huling lihim na teknika mo? O may iba ka pang tinatago? Malamig na tumitig si Narcissus kay Xerxes at sumagot, maaaring ituring na ito ang huli kong teknika. Ikaw ang pangaloang tao na napilit akong gamitin ang galaw na ito. Pagkarinig nito, si Xerxes ay tumawa ng malamig. Ganoon ba? Parang nakakagaan ng loob, wika niya habang lumuluwa ng sariwang dugo. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa, tuluyang nawala ng malay. Biglang kumalat ang anunsyo sa buong lugar, natalo na si Haring Xerxes. Nagtagumpay ang mga Griego, narinig ni Kostina ang balita at masayang tinakpan ng kanyang mukha, halos maiyak sa tuwa. Tumayo naman si Rheus at ngumiti, nagsabi, tapos na, kamahalan. Ngunit ang taong nakaupo sa trono ay nanatiling tahimik at hindi sumagot. Nag-alala si Rheus at tinawag ang hari, kamahalan. Subalit wala pa ring tugon. Sa takot, dali-daling lumapit si Rheus. Kamahalan, maayos lang po ba kayo? Tanong niya ng maingat. Hindi pa rin sumagot si Lucius Antoninus, na natiling malamig ang titig at puno ng puot ang mukha. Sa pag-aalala, malakas na sumigaw si Rheus, kamahalan. Lumapit siya ng mas malapit pa, halos nanginginig sa takot. Maayos po ba kayo, kamahalan? Napakalalim ng ekspresyon ni Lucius, iniisip ni Rheus kung ang pagkatalo ni Eunice Lucius ang dahilan ng kanyang pagkadismaya. Ito na nga ba ang dahilan? Tanong ni Rheus sa kanyang isip. Muli siyang sumigaw, halos nakapasok na ang kanyang boses sa tainga ng hari, kamahalan. Kamahalan, biglang nagbalik sa ulirat si Lucius, bahagyang gulat, ha? Tanong ni Rheus ng may kaba, kamahalan, hindi po ba kayo maginhawa? Sumagot si Lucius ng kalmado, hindi. Ayos lang ako. Napabuntong hininga si Rheus, nagpapasalamat na tapos na ang laban. Kamahalan, may anumang kautusan po ba kayo? Tanong niya. Bahagyang nagulat si Lucius, ha? Kautusan, gantimpala, parusa, o kahit ano? Sagot ni Lucius, wala. Wala akong sasabihin. Tumalikod si Lucius at sinabing, ikaw na ang bahala, Rheus. Napalunok si Rheus at sumagot ng magalang, oo, kamahalan. Gagawin ko po. Yumuko siya ng malalim bilang tanda ng paggalang. Tulad ng inyong nais, kamahalan. Tumayo si Lucius, ang posture ay patuloy na puno ng dignidad. Salamat, sabi niya bago umalis. Pagod na ako, babalik na ako sa palasyo. Habang papalayo si Lucius, yumuko si Rheus ng buong paggalang. Sa kabilang dako naman, sa hapagkainan, si Kostina ay nanatiling nakatayo, may awkward na ekspresyon sa kanyang mukha. Ang mga tao sa paligid ay halatang pagod na pagod. Isang lalaking hirap na umupo sa kanyang silya ang nagsabi, tapos na.
Ngunit biglang may napansin siya, at agad siyang napabalikwas, nagsisigaw, "Naku, kamahalan! Patawarin po ninyo ako sa aking mga nasabi." Ang lalaking nasa tabi niya, nanginginig sa takot, ay iniisip, "Tanga! Hindi pa umaalis ang baliw na emperador, tapos nagpapakakampante ka na agad." Isang babae ang tiningnan si Spiros nang may mga matang puno ng paghatol. Tumayo si Lucius, ngunit agad ding naupo muli. Mas marami pang mamamatay, wika ni Lucius na may nakakatakot na itsura, pinanood ang lahat ng tao. Ang lalaki ay nanginginig at pawis, napapausal, "Bakit, kamahalan?" Pinagmasdan ni Lucius ang lahat at tumalikod, naglakad palayo, iniwan ang lahat na natatakot at nagmamasid. Si Reus ay tumaas ang tindig, nagbigay galang at nagsalita ng may paggalang habang ang lahat ay nagsaludo kay Lucius bilang ang emperador. Habang papalayo si Lucius, ang presensya niya ay tila nakakatakot. Sa likod niya, ang iba ay nakahinga ng maluwag sa pag-alis ng emperador. Ngunit si Rides, na may seryosong ekspresyon, ay nag-iisip, "Salamat sa pagpapasa ng lahat ng desisyon sa akin." Patuloy siya sa pagmumuni, ngunit hindi niya alam kung paano nangyari ang lahat ng ito, kaya't nakaramdam siya ng pagka-frustrate. Binanggit niya sa sarili, "Hindi ko alam kung anong nangyayari." Tumingin siya sa gilid, nagdesisyon na ayusin muna ang mga bagay dito. Tumayo si Reus at sumigaw ng mga utos, ipinakalat ang mga sundalo upang linisin ang arena. Tumigil ang labanan at huminto ang mga sundalo sa ilalim, lahat ay humihingal at mukhang pagod. Ang mga sundalo ng kalaban ay umupo sa lupa, humihinga ng malalim na parang nakahinga sa ginhawa. Ang laro ay tapos na, at narinig ng lahat ang malakas na sigaw. Biglang may sumingit na boses na nakakuha ng atensyon ng lahat. "Hayop ka, kung ganun ka kalakas, patayin mo ako," sigaw ni Speos. "Anong kalokohan to?" Hila siya pabalik. Tumakbo si Speos, ang mukha ay puno ng dugo, patuloy na nagsisigaw ng galit. "Bakit tapos na? Buhay pa ako. Bakit natapos na?" Ang isang sundalo ay kumagit ng kanyang ngipin at sumagot, "Ang daming kasamahan ko ang namatay, tapos ikaw ay nagsasabi pa ng ganyan." Nakakatakot ang itsura ni Speos habang sumigaw, "Anong alam mo? Kailangan kong patayin yun." Sagot ng isa pang sundalo, "Totally baliw ka na." Sa kabilang dako, si Trace ay sumagot, "Sige, gusto ko ring patayin ka tulad ng gusto mong patayin ako." Sa tabi ng katawan ni Eunice, dalawang lalaki na may itim na buhok ang nakatayo, nagsabi, "Ipinagpapasalamat namin ang buhay namin dahil sa iyo." Isa sa kanila ay nagsabi, "Tuloy lang tayo, magpahinga na tayo." Ang dalawa ay naglakad palayo sa laban, dumadaan sa mga patay. Totoo nga, isang mahirap na araw. Habang binabandage si Alexis, sinabi niya, "Maswerte ka, kung hindi mo ito tinamaan, mas malala pa sana." Pagkatapos ng isang buwan o dalawa ng pahinga, makakagalaw ka na ulit. Nagbawas ka ng dugo, kaya't siguruhin kumain ng maayos. Siya ay sumagot, "Sige, okay." Anyway, parang yung sitwasyon na yun, patuloy niyang sinabi, binabastos ang mga Persian na sumali na hindi nila kilala. "Ang grupo natin, 3 na lang." Si Spiros ay nagmumurang mukha, patuloy na iniisip, at yung bastos na buhay pa. Alexis ay tumingin pabalik at nagtanong, 3? May 4. Tumingin siya kay Urias. Si Spiros ay nagubo at nagsay, Tama pala. Paano na siya? Ayos lang. Kamusta siya? Tanong niya. Si Alexis ay sumagot, "Wala pa sa ulirat, pero buhay pa siya ngayon." May tibay itong guy na Si Spiros, na may inis na mukha, ay nag-isip, yung isang mata, okay lang kung mamatay. "Nasaan ang coach? Hindi ko siya makita," tanong niya. Alexis ay sumagot, "Yung kalbo siguro nasa basement. Hindi pa tapos ang resulta ng laban hanggang bukas." Nag-isip ang madilim na lalaki tungkol sa basement. Sa ospital na kama sa basement, ang kalbo na lalaki ay malubhang nasugatan, ang isa sa mga mata ay nakabukas. Si Ado ay tumayo sa harap niya at nagsabi, "Ngayon, nakahiga ka na sa aking mga paa, mabuting mamamayan ng Roma, tanga." Si Abydos ay naalala ang nakaraan, iniisip, "Sino ka ba? Hayaan mong sumama ko sa iyo." Ang mukha niya ay kumikislap sa kasiyahan. "Ikaw ang pinakamalaking tanga sa buong mundo. Gusto ko matutong makipaglaban mula sa iyo." Si Abydos ay nagpatuloy, "Kung ako ay ipinanganak muli, magsasaka na lang ako at mamumuhay ng isang ordinaryong buhay."
Magiging okay lang sa akin kung hindi ko na makita pa ito. Ibinaon niya ang isang gintong barya sa bag. Isang barya para sa mga stick, isang barya para kay Sharon. Ang dalawang barya ay ipinatong sa labi ng kalbo. Magpahinga ka ng matiwasay, sabi ni Abydos habang tinatakpan ang kanyang mga mata. Sana mas marami tayong oras para mag-usap, pero hindi ngayon. Marami pang ibang naghihintay sa akin. Ang mga katawan ay nakakalat sa paligid nila, lahat ng mga nagsakripisyo. Ang mukha ni Abydos ay puno ng pagsisisi. Mga anak ko, sabi niya habang nilalagay ang bawat barya sa kanilang mga bibig. Maghintay kayo sa akin. Kahit medyo huli na, tiyak darating ako. Marcus Aurelius Commodus Antonines. Ang mga mata ni Abydos ay puno ng determinasyon at galit. Iniisip niya sa sarili, papatayin kita. 2 linggo ang lumipas, bumalik na ang ama, bati niya. Kousina ay mahinahong sumagot, wala namang masyadong nangyari. Pumunta lang ako sa isang Greek play kasama ang mga kaibigan ko. Greek play, ha? Siguradong masaya. Si Ross ay nagsabi ng may ngiti, oo, pero hindi kasing saya ng laban sa arena. Master, bumalik ka na. Biglang napansin ni Ross si Custer na tumakbo papunta sa kanya at nagtanong, kumain ka na ba? Ang alagad ay yumuko at sumagot, oo, lahat ay inihanda na. Kailangan mo na lang magbihis at kumain, Master. Pero ang utos na ibinigay mo. Nagpatuloy siya, ngumiti si Reyes at nagtanong, paano nangyari? Gusto ko itong i-report sa iyo, Master. Biglang naging seryoso si Reyes, dito ba natin pag-usapan o sa aking kwarto? Lumiko si Rates at nagtanong, pumunta tayo sa kwarto ko. Sumagot ang alagad, mangyaring bumalik sa kwarto, Master. Rates ay nagsabi, naiintindihan ko. Pagkatapos, ngumiti siya kay Costina, kumain ka muna kasama ang iyong ina, babalik ako pagkatapos. Sumagot si Costina, oo, mabilis. Tumakbo siya papunta sa loob ng bahay. Habang sila ay patuloy na nag-uusap, tanong ni Rates, ito ba ang natagpuan mo pagkatapos ng 2 linggo? Sumagot ang alagad, ayon, ito ay mula sa batang babae. Rates ay nagtanong siya. Oo, paano mo ito nakuha? Tanong ni Rates. Sumagot ang alagad, nahanap ko ito habang ni-review ang lugar kung saan siya nagpapahinga kanina. Ngumiti si Reyes at sinabi, magaling, salamat sa iyong pagsusumikap. May iba pa ba? Halimbawa, buhay pa ba siya? Sumagot ang alagad, oo, buhay pa siya, sir. Magaling, ikwento mo pa. Pagkatapos umalis dito, ibinente siya ng ilang beses, pareho ang dahilan, hindi siya malusog at hindi marunong maglingkod sa iba. Ngayon, siya ay naninirahan sa bahay ng isang mayamang mangangalakal sa silangang bahagi ng imperyo. Pagkarinig nito, nag-isip si Rates, mangangalakal, ha? Kahit mayaman sila, mababa ang kanilang estado sa lipunan. Maari ko itong magamit sa aking pabor. Nagpatuloy siya sa pagtatanong kung paano siya kalagayan ngayon, at sumagot ang iba, mukhang maayos ang buhay niya. Bagamat hindi siya malusog, matalim ang kanyang isipan kaya binigyan siya ng mga gawain sa negosyo, tulad ng kalkulasyon para sa amo. Para sa isang mangangalakal, ang mga kalkulasyon ay pinakamahalaga, kaya kahit bilang isang alipin, espesyal ang treto sa kanya. Oo, tama, mahirap ito para sa atin. Nagdarken ang mukha ni Reyes at nagtanong, bakit? Sumagot ang alagad, sabi ng mangangalakal, kahit doble ang halaga, hindi niya siya ibebenta. Kahit na ipaliwanag ko na ang tanging mangyayari lang ay paglilipat ng pag-aari, at maaari siyang magpatuloy sa pagtatrabaho doon. Rates ay nagsabi, parang talagang gusto siya. Sumagot ang alagad, iiwanan niyo na lang ito sa akin. Nagulat si Rates at nagtanong, ha? Sinabi ng alagad, kung papayagan ng master, babalik ko siya dito anuman ang mangyari. Ngumiti si Rates at nagsabi, hindi pa kailangan. Tumingin ang alagad ng may pagkalito, ano? Nagpatuloy si Rates, oo nga, madali lang magnakaw ng alipin mula sa isang mangangalakal sa hangganan, at madaling gawin ang mga ganoong bagay, di ba? Walang dahilan para mag-alala. Ngayon ang kailangan lang ay magpadala ng tao para subaybayan siya para sa akin. Sumagot ang alagad, tulad ng utos, Master. Pamaling si Rates at nagsabi, mabuti, mag-ingat. Tumingin siya ng matalim habang papalayo. Tinanong ni Rates ang alagad, ano ang pinag-uusapan natin kanina? Sumagot ang alagad, na may takot sa mukha, wala po kaming sinabi. Tumawa si Rates, ganun ba? Sa arena, naglalakad si Speos at Narcissus na magkasama.
Tanong ni Speos, kailan mo matatanggal ang mga bandages? Sumagot si Narcissus, siguro matatagalan pa, masakit pa rin. Sumang-ayon si Speos, wala nang ibang paraan. Nagpatuloy si Speos, ngunit tinanong siya ni Narcissus, ano sa tingin mo ang kahinaan ko? Sumagot si Speos agad, iyong isip. Nagulat si Speos at tumingin kay Narcissus, ha? Nagpatuloy si Narcissus, Speos, kailangan mo pang paunlarin ang iyong isipan. Ngumiti si Speos at nagsabi, haha, huwag mong gawing biro. Sinabi ni Narcissus, ang isip ang pinakamahalaga. Sumunod si Speos at nagsimula siyang magpaliwanag, huwag kang magsalita ng gaya ng mga Griyegong pilosopo. Ang ibig kong sabihin, kahit ang pangatlong pinakamalakas sa grupo ni An ay napatay ko. Nakita mo kung paano ako lumaban sa pangalawang pinakamalakas, di ba? Pero bago yun, muntik na akong mamatay sa kamay ng isang hindi kilalang tao. Siyempre, malakas siya, pero hindi kasing lakas ng dalawang yun. Kaya saan ang problema? Tahimik na sumagot si Narcissus, ang puso, ang problema mo ay nasa puso. Nang marinig ito ni Speos, naglakad siya ng mabilis at malalim na nagbantong hininga. Ayaw mo bang tumigil sa pagsagot ng ganyan? Nagpatuloy si Narcissus, simple lang ang sagot. Kailangan mo lang tanggapin, ang isang malakas na tao ay may kontrol sa kanyang isipan, higit pa sa katawan. Nagulat si Speos nang marinig yun at walang magawa, naglakad siyang paatras. Sige, nagpatuloy si Narcissus, hindi madali, alam mo, hindi ko rin kayang kontrolin ang aking isipan, lalo na kapag ako ay nagkakamali. Biglang napansin ni Speos ang isang bagay sa ibaba. Tumingin silang dalawa ni Narcissus at nakita nila. Nakita ni Narcissus at Speos si Abydos at isang lalaking kasamahan nito. Tinanong ni Narcissus, sino sila? Sumagot si Speos, maraming namatay kahapon. Siguro kailangan nilang magdagdag ng bagong mga gladiator. Tumingin si Narcissus at nag-isip, sila siguro ang mga bagong gladiators. Biglang napansin ni Narcissus ang isang tao at iniisip niya, yung lalaking yun. Hindi siya mukhang baguhan. Pinagtuunan ni Narcissus ng pansin ang isang itim na lalaki na nakatayo sa gitna ng mga bagong gladiator. Si Speos ay napansin na tahimik na si Narcissus, kaya't nagtanong siya, sino ang tinitingnan mo? Sinundan ni Speos ang tingin ni Narcissus at napansin ang lalaki. Binanggit niya, ha? Yung lalaki, ang katawan niya ay parang isang Greek idol. Sa harap nila, isang itim na lalaki na may basket ang nakatayo, namumukod tangi sa iba pang mga bagong gladiator. Ang katawan nito ay malakas at matangkad, at hindi siya mukhang natatakot sa mga tagapangasiwa. Nagmasid pa si Narcissus at nag-isip, hindi lang ito tungkol sa katawan niya. Mukhang marami na siyang karanasan sa labanan. Kung lalaban ka sa kanya ngayon, tiyak na matatalo ka. Tumingin si Speos ng mas mabuti sa lalaki at tumango, talaga. Sa ibaba, naglalakad si Abydos, tinitingnan ng grupo at biglang sumigaw, matutong mabuhay, o mamamatay kayo. Kahit na ang iba ay sumisigaw ng oo, ang itim na lalaki ay nanatiling nakatayo lang, nakayuko ang ulo. Nang hamupa ang ingay, dahan-dahan niyang inangat ang kanyang nakagapos na kamay at nagsabi, may tanong ako. Nagmumukhang interesado si Abydos at lumapit sa lalaki, sinabing may pahayag na may pangungut siya, isang bagong recruit na may tanong. Sige, sabihin mo, ano ang gusto mong malaman? Ang lalaki ay nagsalita ng kalmado, hindi nagmamadali, sang-ayon ako na kung ayaw mong mamatay, kailangan mong matutong mabuhay. Pero mayroon ka bang kakayahang turuan ako? Tiningnan siya ng lalaki ng tuwid sa mata, may konting hamon sa kanyang mga mata. Nang marinig ito ni Abydos, ngumisi siya, na parang tinanggi lang ito, matagal nang hindi ako nakatagpo ng isang ganoong kainteresanteng tao. Pero anuman ang pagiging optimistiko mo o kumpiyansa, mabilis kang madidismaya sa sarili mo kapag pumasok ka na sa lugar na ito. Agad na pinutol ng itim na lalaki ang sinabi ni Abydos, mula sa sinasabi mo.